What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre, meron tayong bibigyan ng reaction dito ngayon. Itong video na nagbula kay Update Pinas News. Syempre, huwag niyo kalimutang supportahan yan. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel dito sa Tunay na Kritiko, subscribe na po kayo mga katunay. Huwag na kayong mahiya. So huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito na nga, ipapakita ko Ayun, sa inyo. syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir Donmar TV. Syempre, supportahan natin ang channel ni Sir Donmar. Ipagpatuloy natin. Itong video ni Mayor Baste Duterte na sinabi niya, we have to fight, no? Kahit gaano sila makapangyarihan, we have to fight. Yan ang sabi ni Mayor Baste. Ipapakita ko sa iyo itong video na ito na sobrang mainit po, maanghang na mga salita ni Mayor Baste Duterte laban dito sa administrasyong Bangag. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay, Ayan, importante mag-like and share para yung mga nanonood sa YouTube na hindi masyadong interesado sa mga political na mga usapin ay maano rin sila, ma-educate rin sila na ito pala ang totoo, tunay na mga nangyayari. Kasi marami dyan, dakdak lang ng dakdak, no? Binabanata nila si BP Sara without really knowing the context sa mga issues. Okay? So kaya importanteng mag-like and share eh. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, kung first time mo dito nakabisita sa ating YouTube channel, this is Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Yes. Kasi po, walang bayad ang mag-subscribe sa YouTube. Yes. Libre lang ang mag-subscribe. Kaya pindutin nyo na ang subscribe button. Okay? Ito, pakinggan natin ang matinding speech nitong si Mayor Baste Duterte. Ito po. Alaman nyo na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. I am here to make this country work. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. The core objective of one of the core objectives of PDP Laban is what? It is federalism. We have to remember this because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee, yung mga buwis natin napupunta sa mga bulsa nila. On the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Oo. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency. Yes. Tama yan. Tama yung sinasabi ni Mayor Baste. Talagang isa sa pinakamalaking threat si VP Sara talaga. Kaya nga halos pinagtutulong-tulungan siya since day one na alam nila na biglang pumutok si VP Sara sa mga surveys, no? Yung magkasundo pa dati ang Uniteam, yung maayos pa. Nag-testing ng survey at si VP Sara ay mataas. So syempre medyo nainggit yung ibang tao na gustong tumakbo sa 2028. Yung mga nangarap. Isa na doon, ang inyong lingkod na si Tambi. Ayan, kala nyo ako, Diba? Kaya, para dyan, parang sinira ang kredibilidad ni BP Sara. Hindi ko naman sinasabing si Tambi ang sumira. Ang sinasabi lang natin dito, dahil dyan sa survey na yan na nagda-number 1 si Sara Duterte, sinira ang kredibilidad ni Sara Duterte. Pinipilit nilang sinisira, pinababagsak kung ano-ano ang kinakaso, kung ano-ano ang binibintang. Hanggang sa ngayon, yan ang ginagawa nila.
Dahil talagang hindi nila kaya si VP Sara pagdating sa 2028. Dahil lahat ng mga surveys mula pa since day one, si VP Sara ang laging nagna-number 1. Kaya talaga si VP Sara ay pinakamalaking threat sa kanila dahil wala silang makikitang panlaban sa kanya. 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with a president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? Hindi, tsaka nakita naman natin, no? Huwag na natin, kumbaga parang itabi muna natin yung sa jurisdiction eh. Alam natin walang jurisdiction talaga ang ICC dito. Wala silang karapatan kumuha ng kahit sino dito na kapwa Pilipino. Doon pa lang eh. Kumbaga dito pa lang sa ginawa ni PRRD na pabor sa mga Marcos, hindi man lang ginantihan ng mga Marcos ang ginawang pabor ni PRRD. Diba? Uulitin natin ang senaryo. Sa lahat ng mga naging administrasyon nitong mga nakakaraan, bukod kay PRRD ha, meron bang nakaisip na ipalibing si Apo Lakay? Wala, di ba? Nung naging presidente, si Noynoy Aquino, alam natin dilawan yan. Naisip pa ni Noynoy at ng mga dilawan na tulungan ng mga Marcos para mailibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas? Hindi. Di ba? Sino ang nakaisip sa lahat ng mga administrasyong nagdaan? Walang iba kundi si PRRD. Diba? Rodrigo Roa Duterte. Siya ang nakaisip niyan. Siya ang gumawa niyan. Siya ang nagbigay niyan na maipalibing si Apo Lakay sa dinami-dami ng naging administrasyon. Ngayon, si PRRD, ang iginanti sa kanya, pinakulong sa dahig. Pinakulong sa ICC na walang jurisdiction dito sa atin sa Pilipinas. Tapos, sino ngayon ang kadikit ng Marcos? Sino ngayon ang kadikit ni BBM? Ang mga dilawan. Diba? Ang mga dilawan na suklam sa mga Marcos. Ang mga dilawan na sinusumpa ang mga Marcos. Ang mga dilawan na ayaw magpalibing kay Ferdinand Marcos Sr. Bakit sila ang nasa tabi mo at hindi ang mga Duterte? Samantalang lahat ng pabor ay ginawa ng mga Duterte. Sinamahan ka sa pagkandidato mo noong 2022 sa pagkapangulo at naging vice presidente si Sara Duterte na pwede namang siyang lumaban sa pagiging presidente pero hindi niya ginawa. At ang mga Duterte na nagpalibing sa tatay mo, mga Duterte na sumuporta sa mga ginagawa mo, bakit sila pa yung nagsasaper ngayon? At ang nakikinabang ngayon at ang dinikitan mo ngayon ay ang mga taong nasusuklam sa iyo. Ang mga taong nasusuklam sa inyo. Di ba? Ang sama nun. Ang sama ng ibinalik talaga kay PRRD. Kaya ako, doon ako namulat eh. Parang, bakit ganito yung ginawa sa mga Duterte? Kaya doon ako pumabor sa mga Duterte. Kasi wala namang masamang tinapay na ginawa yung mga Duterte sa mga Marcos o kay BBM para ganituhin. Para ganito yung makuha ng mga Duterte sa kanyang treatment. Lalong-lalo na kay PRRD. Di ba? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of its own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now.
This should stop right now in the 2028 elections. Sana nga magkaroon ng eleksyon. Ang nakakatakot dyan, baka mamaya hindi magkaroon ng eleksyon. Eh. Di ba? Tama na. Okay na to. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan. I have children. You have children. You have grandchildren. What kind of future do you want for these kids? Kung tutusin nga ngayon, Mayor Baste, talagang ibang-iba talaga yung pagpapalakad ng tatay mo eh. Talagang napaka-safe nung mga panahon na yon. Ngayon talaga hindi napaka-safe. Kahit na binabalita ngayon sa mga TV na safe daw, sinasabi ng mga ibang kapulisan, ng mga na safe daw ang Pilipinas ngayon, hindi yun ang nababalitaan. Kita nyo naman halos lantaran na ang pagkitil ng buhay. Mga naghahanap buhay ng maayos, ng tapat, kinikitilan. Gaya na sa nagtitinda ng pares. Ito, latest, di ba? Nagtitinda ka lang ng pares. Di ba? Naghahanap buhay ka lang. Di ba? Tapos ganun pa, babawian ka pa ng buhay. Ang dami ngayon na ganyan. Halos lantaran na. Mga kabataan, halos mapupusok na. Halos hindi na natatakot. Parang hindi na nga sila natatakot makulong eh. Parang, ganun, parang, wala na silang takot. Di ba? Hindi katulad nung panahon ni PRRD, nakikita natin, ramdam natin yung takot sa kanila. Dahil, hindi nila kaya yung talagang batas na ginagawa ni PRRD. Talagang kamay na bakal. Yun yung kailangan natin sa bansa natin para masawata ang kriminalidad dito sa ating bansa. Kaso ngayon, sobrang luwag, parang walang pakialam sa atin yung gobyerno eh. Nagganto yung nangyayaring kriminalidad ngayon, parang paglabas mo ng bahay, hindi ka safe. Nakakatakot. A worst one that we have now, or a better one? So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Siya na daw last. Pero maluoy tama, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... And yung pera, sinasayang. Sinasayang, it is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. And look at our environment, look at the people. People are still suffering, people are still hungry and very dissatisfied with this government. Bago, ganyan pa rin. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating, which is a disapproval rating, -27. Oo, bagsak. Eh, buti pa nga nung pandemic, di ba? Halos suportado tayo. Kahit walang trabaho, buhay tayo. Oh, ganun yun. Ganun dati yung pandemic, di ba? Eh, ngayon walang pandemic, di ba? Gutom ang tao pa rin. Lalo na kung magkaroon ng pandemic. Natin kailangan pag-usapan pa. The people are already... Ang tawag ni? The people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president, and he made this country great. Ang layo talaga ng pinagkaiba nung presidente si PRRD sa ngayon. Diba? Made us Filipinos proud of our country. Yeah. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? Bagsak. That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang diferensya ng noon at ngayon. At saka dati kasi, sikat na sikat si PRRD, sikat na sikat tayo dati. Si PRRD nababalita sa ibang bansa, namamagasin sa ibang bansa, pinupuri sa ibang bansa. 'Di ba? Nire-respeto sa ibang bansa. Yung ngayon di ba? Hindi na tayo nababalita eh.
Siguro pinag-uusapan tayo ng ibang bansa pero hindi nalulupitan eh. Natatawa eh. Parang minamaliit na tayo na ibang bansa ngayon. Hindi katulad dati. Talagang karespe-respeto tayo. I think marami pa tayo on the agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto nyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin nyo ano ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin, ng mga sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. I really value unity. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are open and they're ready and I am very willing to listen to you. All the members, galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. And soon, kita-kita tayo. Huwag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Congratulations. Ug maayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Ayun, at ating nato ngayon ng video na nagbula kay Update Pinas News at syempre nato ngayon natin ang boss at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.